from UP. Of course, iba yung walking distance sa amin. We're from UP. Of course, favorite namin ang Mang Larry's. We're from UP. Of course, we eat at Mang Larry's. We're from UP. Of course, kumakain kami sa Mang Larry's. Kilala niyo rin ba si Mang Larry? Siyang maituturing na ihaw-ihaw king sa UP Diliman. Kung saan kaya yung kay Mang Larry's ihawan dito? Isawa, Mang Larry. Curious na ba kayo? Makikilala niyo na siya. Dito sa UP Diliman, may isang kainan na kilalang kilala. Sa loob ng 4 na dekada, ito ang naging takbuhan ng mga isko at iska. Siyempre palagi ako kumakain sa Mang Larry's. Parang afternoon snack lang kapag tapos na sa classes. Masaya sa Mang Larry's kasi every time na pupunta ako doon, may mga kasama kong friends, nandun kayo para mag-bond. As a very broke student, siyempre sobrang affordable sa Mang Larry's. So nakakakain ako ng madami. Pero yung memorable talaga sa akin, yung bumaksak ako sa Mat 10, tapos dumiretso ako sa Mang Larry's para kumain ng isaw at ng mango shake habang umiiyak. Sa tagal na nga nito, hindi na lang mga estudyante ng UP ang nakakakilala sa Mang Larry's. Pati nga mga tagalabas, dumadayo na rin dito para kumain. 1984 pa lang daw ay nag-iihaw-ihaw na sila. Ay, eto pala. Ito na talaga yun. Wala akong kaduda-duda. Ito, ang Mang Larry's isawan. Ay! Ito naman. Mabuti naman. At si Mang Larry. Ano ito si Mang Larry? Mang Larry, hinahanap ko eh. Meet Mang Larry himself. Si Lauro Convencido Jr., 62 years old. Sige, 2 isaw. Teka, bago ang masarap na kwentuhan, order muna tayo ng kanilang mga ihaw-ihaw. Paano ba nagsimula itong negosyo mo, Mang Larry? Ang ginawa ko noon, nag-try ako, 40 pesos. 40 pesos na Puhon. puhunan. For, Parang 4 na dekada kayo, 40 pesos nga. kasi nag-umpisa yan, no, parang stroller yan. Kasi bawal nga sa UP, napakaigpit mo noon. So, naka-stroller yung dati mong pwesto. Parang apoy lang. Para kung hinabol. Ay, maitatabi mo agad. Hanggang sa binigyan na kami ng permit ng UP. 1986, ginawa kaming regular na vendor ng samahan ng Manininda sa loob ng UP campus. Talaga. May Okay. association na po kami. Tapos noon. kayo yung tumagal. 22 years old lang noon si Mang Larry nang naisipang magtinda ng mga ihaw-ihaw. Hindi raw kasi sapat ang kinikita para matugunan ang pangangailangan ng pamilya, kaya habang nagtatrabaho, isinabay niya ang pagtitinda. Nung naitayo ko yung Mang Larry's, ang inisip ko hindi lang ako. May matulungan ako, kamag-anak ko, lahat. At hindi nadanasin ng anak ko yung dinadanas ko. Dahil sa kahirapan, hindi raw naging madali ang buhay noon para kay Mang Larry. Mga mga 13 years old. Masyadong mahirap kasi from province nga, kailangan ka makipagsapalaran. Pumunta ako ng Pampanga para mag-poultry boy. Sa murang edad, alam na raw ni Mang Larry ang gusto niyang gawin. Yung hirap ng pinagdadanasan ko noon sa Bicol, sabi ko, bakit ganito yung buhay? Hindi ako makapag-aral kasi gusto ko talagang mag-aral. Kasi ang pangarap ko kasi maging either abogado or engineer. Anong ipapaaral sa'yo ng magulang mo ay isang kahig, isang tukarin, farmers, nakikisaka. After elementary ko, so nag-decision ako. Hindi magulang ko nag-decision ako. Dahil elementary lang ang natapos, kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. Naging poultry boy, dishwasher, tendero ng dyaryo at janitor. Sinikap niyang pag-aralin ng sarili hanggang sa nakatapos ng high school. Unti-unti raw na bago ang buhay simula ng magnegosyo. Yung 40 pesos ko daging 200 yata. Binili ko lahat yun. Wala ma'am akong, ang tagal ko ma'am na inipon yun, lahat ng binta binibili ko. Naunti-unti na ma'am, parang lumalaki na. Siyempre natutuwa ka na kasi hindi ko talaga binabawasan ma'am yung kasi may trabaho naman ako eh. Ang iniisip ko lang na may pantusos ako pag nag-aral yung anak ko. Oops. Dami. Dali ka na, kain na. Very good. Harap, lambot, malasa. Magkano to nung nagsisimula ka? Piso yata. Oh, kaya binabalik kasi Mang Larry dito kasi na-maintain niya yung lasa ng kanyang produkto. Kaya baka maparami tayo.
maubos yung stick ng atay. Kasananan mo to, Manlari. Yan na naman, napakain na naman tayo. Actually, dito ako si Manlari, dito ako natutong kumain ng isaw. Alam mo malinis kasi pag alam mo pag madumi, malalasahan mo eh. Malansa mo. May serye ng taong bayan sa mga paninda ni Mang Larry. Hindi malansa pagkain. Lasang malinis. Masarap siya. Talagang sakto yung timpla nila. Kasi yung sa iba medyo maalat minsan. Sobrang sarap na, alam mo yung tipong dinadayo pa namin kasi we're not students of UP talaga. Pero pinupuntahan namin just so we get the experience. Ito po yung nostalgic na lasa ng isaw na napakalinamnam, napakalinis ng lasa. Kaya even ang tagal kong wala sa Pilipinas, talagang dinayo ko po si Mang Larry's Isawan para po tikman ulit yung isaw na kinakain ko nung high school pa. Way back 90s pa po kumakain na po ako kay Mang Larry. Sa ngayon, hindi na lang sa UP matitikman ang mga ihaw-ihaw specialty ni Mang Larry. May 4 na branches na siya sa labas ng campus. Kapag malakas, kaya raw nitong kumita ng 5 digits kada araw. Dahil sa ihawan na pagtapos na ni Mang Larry ang 5 niyang anak. Naisip mo ba magiging ganito ka, Mang Hindi, Larry? ma'am. Hindi. Hindi man talaga, yung sa isip ko, hindi ako makakabili ng bisikleta, gano'n. Yeah? Ay, siyempre ma'am, nag-uumpisa ka eh. Oo nga. Saka inisip ko, may trabaho naman ako. Oo. Hindi ko naman akala na magiging manglaro ako sampan. Habang humahaba kwento natin, Man Larry, humahaba din yung nadadami kong stick dito. Sa 4 na dekada ng negosyo ni Mang Larry, may open secret daw siya. Pasensya Mm. at tiyaga. Kasi ma'am, kailangan tiyagaan to eh. Mm. Saka yung maging tapat tayo sa Sa customer? Sa customer. Oo. Pag nagnegosyo ka, kasi ma'am, huwag mong isipin na Kita hanap lang. kita lang, Oo. hanap buhay lang. Mm-mm. Kasi pag sinabi mong gusto ko lang magnegosyo para ako may Kumita. hanap buhay lang, hindi ka talaga taasin sa mga. Oo. Kung ano yung sinabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi yun ang sinabi mo kay God, yung hinihingi mo kay God. Oo. Hindi yun ang ibibigay sa'yo. Ang negosyo, kagaya ng anumang relasyon, subukin man ng panahon, tiyak na magtatagal basta't pagmamahal ang pundasyon.